Diretso ko na to. Yan. Vicky, pasok. Tapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Ulitin natin. Matapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang salin, nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng Lehitimo? Tang inumin mo, Sara. Orange flavor. Lehitimo pala eh. Di-explain mo. Tanga. Nasaan ba yung tubo? Paano hindi ka naman mapapamura naman kasi? Ano ba namang mga sagot yan? Lehitimo daw. Eh di-explain mo. Di ba? Wala pang ang BIR eh. Eh paano pag nahalungkat din yun? Oh, takbo na. My God, oh. Saka pag-uusapan din natin mamaya, yung kaartihan ni Sara Duterte, pabebe, pinayagan na nga siyang umalis, ay parang ang dating pa, ay ako na. Eh di wag. Kung ako yun, eh di wag mo. Di ba? Mamaya. Dito muna tayo sa depensa daw ng tanga. Oh. ng kanyang mga pera at ari-arian. Nakatutok si Marisol Abduraman. Inalagaan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mga halagang nakalagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga bank transactions na pinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Sa testimonya kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig sa House Committee on Justice, sinabi nitong merong mahigit 600 cover at suspicious transactions sa mga bank account ng BICE. Yung reporter naman para nasa CR. Naglololo ka, te? Kulong na kulong yung boses. Parang nag-CR muna eh, no? At kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Oh. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps Natural, abogado ka eh. Di ba? Yan ang sasabihin mo, Powa. Ina mo. Alam mo, ito yan eh, 'di ba? Suspicious nga sabi, 'di ba? O sinasabing ang suspicious. Ngayon, pag tinanong ka, paliwanag mo, sagot mo. Eh kaso wala kayo. Walang nagpapaliwanag, walang pumunta. Ano iisipin namin diyan? Nasaan ba yung tubo? Nak ng tutsa, ginagawa niyong bobo yung mga Pilipino. Ang bobo, mga DDS. Pero kami, wag niyong inamay dyan, ha? Di ba, Ma'am Baby Nunez? Ano ka ba, direct? Legit na nakaw nga, eh. Hindi ko talaga maintindihan sa tangang mga supporters nila. Ginagago na sila on the spot. Napakasimple. Oh, halimbawa kayo mga kaiksena, napunta kayo ng mall. Tapos nagulat ka na lang, may guard. Doon pumasok ko nyari ng department store, tapos silpita ka ng guard. Nagnakaw ka, no? Nakita ko, para may kinuha ka eh. Ay, di kapkapan mo ko. Ito, gusto mo, tara. Bakit? Ganun. Ay, nako. Wala kayong paliwanag. Hindi nyo mapaliwanag. Ayaw nyong umattend. Tapos gusto nyo sabihin namin, maniwala kami sa palusot nyo? Tang-inumin nyo. Nasaan ba yung tubo? Tigilan nyo kami. Tigilan nyo kami sa kaanuan nyo, ha? perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat no, sa AMLAC. Dagdag nila, Ay, nako talaga. Kaka-high blood to si Powa eh. Alam mo, Powa, nakakaawa ka. Naipit ka sa isang katarantaduhan ni Sara. Ngayon, inipit ka niya bilang tagapagsalita. Inipit ka dyan. Sa tingin ko lang mga kaiksena, mabuting tao to si Powa eh. Pero syempre, naging katrabaho. O kung ano man ang ginawa nila sa panahon ni Sara, damay si Powa eh. Sama-sama tayo dito. No, baka ganun yun eh, no? umabot sa halos 7 bilyon ng halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow,
pinagsama-sama. Kasi O kaya nga, ano gusto mo? Pagtapos ng isang taon, halimbawa 2007, natapos na yung 2007, wala naman nagreklamo. Huwag na natin isama yun, tapusin na yan, wala, burayin nyo na yan. Ganon. Ano silbi ng record ng bangko kung ganon din pala gagawin mo? 'Di ba? Para bang ang dating niya, dahil pinagsama-sama nyo yun, dati pa tsaka ganito eh. Doon nga makikita, simula ng 2007, yung kanyang mga ari-arian, pag-angat o pagbaba, paglabas o pagpasok. Nasaan ba yung tubo? Niloloko nyo talaga yung mga tao eh. Sabihin nyo na, kasi 18 taon yung pinagsama-sama nila eh. O ano kung 18 taon, kahit dekada pa yan. Kinukuha nga dito, yung paanong nangyari, iniisa-isa eh. Hindi naman pwedeng jump na lang tayo ng 2024 kagad, 2025 na lang. Oh, lulo mo. Nasaan ba yung tubo? Tama ba ako? Do you agree with me? Kaka-high blood to mga punyetan to. Mga naturingang sa bagay, abogado nga sila kasi kailangan nila ipagtanggol yung bistadong pandarambong, panluloko, panlilinlang. Oh. aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated, no? Hindi nga eh. Meron na nga nakikita na may malaking halaga. Hindi lang, ang gusto niyang palabasin mga ka-eksena, na halimbawa sa loob ng 10 years kunyari, pinag-a-add lang daw lahat yon kaya may blow up daw. Hindi ka nakikinig, no? Di mo ba alam, nung kay Trillanes pa lang, may pumasok, hindi lang 100,000, 500 milyon. POWA. POWA ka ng ina mo. Nasaan ba yung tubo? Narinig naman natin mga ka-eksena, tumugma yung nakita sa record ng AMLAC at doon sa report noon pa ni Antonio Trillanes. Gets? Ano sinasabi mong blow up o bloated ng halaga dahil pinagsama-sama? Lelang mo panot. Yung figures is not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isa namang pahayag, kinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi nito nilinaw na walang findings ng mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoo. Ay, tanga talaga. Nasaan ba yung tubo? Hi, Tita Hilda. Good morning po. Ako mga ka-eksena, ito based in a true story situation in my life. Okay? Nung mga anak, si Marites, okay? Hundreds, thousands ang bayarin, mga ka-eksena, cesarean. Okay? Okay, mga ka-eksena. So, tawag dito, paano ba sabihin? We withdraw, no? Alam nyo ba, na kailangan, tinanong pa ako, Sir, bakit ganito kalaki yung withdraw nyo? Pero bagay, dalawa kasi bangko ko. Noong una, nandito sa isang bangko. Kaso, may tawag dito, parang nagkaka-problema yung itong bangko na to. Inilipat ko online dun sa kabila. Nilipat ko. Tapos pagpunta ko nung sa bangko, tinanong din ako, parang binerify pa na totoo ba to na na yung account nyo ay tumawag sa akin. May pumasok na ganitong halagang digit po ba? Parang nagtatanong nga, nag-uusisa. Tapos nung magwi-withdraw ka naman, hindi kagad ako pinapayagan na basta withdrawing kagad. Parang titignan pa, may bina-background check pa sa akin. Sa isip ko, mukha akong berdugo pero di ako goons. Di parang engot, hindi pala parang ang engot talaga nito eh. Paano mo nasabi si Direk mamaya?
Ganito talaga ako. Parang hindi nyo naman ako kilala pag nagko-content ako eh. Oh. Sabi ni Joe Michael, kahit accumulated pa yan, paano maabot ng bilyon ng assets, saan galing ang mga pera na dineposit? Yun na nga ang hindi naiintindihan ng mga bobong didisit, paniwalang paniwala sa palusot ni Inday. Nagpapalusot pero hindi siya yung nagsasabi. Paano nga kasi, Direk? Di niya kaya sumagot. Baka kung ano pa yung masabi niyan, mamaya mag-meltdown. Nasaan ba yung tubo? Diba? Tuloy natin. May bilyones sa kanyang mga bank account. Sabi niya, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang SALN. Sinungaling! Nasaan ba yung tubo? Ginagawa niya talagang tanga, no? Ginagawa niyang tanga yung mga taga-suporta niya. Napakaliwanag na pinakita mula ombudsman. Pinakita yung pinasa niyong SALN, tang inumin niyo. Saksakan kayo ng mga sinungaling mga Duterte kayo, dapat kayo isumpa. Diba? Pinakita sa bayang sa bansang Pilipinas lahat. Diba mga kaiksena? Tapos sasabihin, sinabi daw, pinasa daw lahat nila. Kulang-kulang nga. Nasaan ba yung tubo? Hindi nila rin malulusutan mga kaiksena yung tinapik natin isang araw. Walang cash on hand. Nang ilang taon na pinasa niya sa SALN niya, cash on hand wala. Ano binibili niyo ng pagkain? Ha? Ano pinambibili niyo ng gamit sa bahay, pambayad ng kuryente, tubig? Nasaan ba yung tubo? Walang cash on hand. Or kahit sa bank. Kingina mo. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Totoo, di ba? Oh. Hindi na, alam, eto nga eh. Salamat sa comment dyan ni Kuya Ryan Comments. Totoo yan. Sa tagal ng panahon, kung fake news si Trillanes, di ba dapat nakulong na yan at nasampahan ng kaso o nakulong na? Bakit hindi nila ginagawa? Kasi nga, ito yung ayaw nila na mangyari. Pagka kaya nga nila hindi nila magawang kasuhan si Trillanes mapakulong. Dahil alam nila na pag ginawa nila yon, eto kakalabasan, mauungkat. Eh ang problema, hindi na talaga mapipigilan ng pagsabog ng inyong baho. Diba? Analisa Chay, pangkape direct, chill lang, huwag ka masyadong ma-stress. Hindi ako na-stress, na-hype lang ako. Hype kasi ito eh. Nasaan ba yung tubo? Diba, Dictus Rex, tsaka si Roan Saki? Diba, BMB? Andyan rin pa si Armin P. Hello po sa inyo. Yan. Salamat, Analisa Chay. Tuloy natin. Tinukoy din ng BC ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng Sinungaling! Nasaan ba yung tubo? Ayan o, napakakapal ng pagmumukha nito. Ang inang yan. BC. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasang political attack. Wow! Ang galing. Natataon daw. Hoy, bruha! Nakailan na bang pagdinig dyan ng House Justice na House Committee on Justice kineme-eme? Diba? Anong tinapat? Alam mo na mangyayari itong ganitong klaseng impeachment o trial sa'yo dahil napigilan nyo last year. Alam mo yan, wag kang pabebe, wag kang patanga. Anong tiniming? Timing mo mukha mo, ikaw ang timing na sumibat ng bansa. 'Di ba? Pabebe ka lang. Siguro naisip niyan mga kaiksena. Nako, timing. Bigla akong aalis. Hindi, wag na lang. Sabihin ko na lang, pinaano ko nila
bago ko paalisin, tawag dito, last minute na lang para medyo nakakaawa ang dating ko para hindi masyadong halata. 'Di ba? Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang bise at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng bise na halos isang dekada na raw Wala kang pakialam kahit dekada sentenaryo pa yun. Kung yun dokumento, yun at yun din at yun ang tumutugma at yun ang ebidensya. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kailan pa matapos yan. Kahit kailan pa gamitin yan. Ano gusto mong palabasin? Kung decade na, bulok na? Raulo. Yun ang ebidensya eh. Na pilit nyong tinatago at kinokontra. Pilit ninyong ayaw lumabas ang katotohanan. 'Di ba? Biruin mo sa panahon pa ng tatay mo. Yan na pala yun eh. Dahil yung tatay mong karton, 'di ba, makapangyarihan. Kaya ano nangyari? Napigilan. Hindi naniwala ang tao sa pinagagawa ng pamilya nyo. Mga durobo kayo. Oh. magawa ng kwento si Trillanes. Hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank. Eh di sagutin mo, inumin mo, paliwanag mo, kung talagang totoo sinasabi mong nagagawa lang ng istorya si Trillanes, butatain mo na, 'di ba? Tapos sabay kasuha mo si Trillanes. Bakit hindi magawa kaya? 'Di ba? Oh. Eh ganyan lang naman talaga ang kaya ng utak ni Sara. Pang script lang, pang statement lang, ano dito, pa-taping lang ng mga video. Kasi, pag pinasagot mo yan mga ka-eksena ng live, ganito yan. Are you satisfied? Thank Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Nasaan ba yung tubo? Imagine, live, tanungin mo. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte. O, asa na ngayon? 'Di ba? Asa na? Nasa impeachment ka na, 'di ba? O, hindi ka sumasagot. Sasagutin namin. Sabi niya yan. Alam niyo ba lumang video na to? Na interview niya? Sabi niya, sasagutin namin. Huwag niyo na munang isipin yung bloodbath ng inang-inan to. Ito na lang. Pukusan niyo muna to. Konti lang. Anong sabi niya? Sasagutin daw nila. Saan daw dadalhin? Oh, wala daw siyang ginagawang mali. Oh. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte. Nasaan ba yung tubo? Wala niyang buhay ito. Ha? Sinungaling! Hindi nakita, sorry. Ulitin ko. Sinungaling! Tuloy natin. Sasagutin namin. Oh, sasagutin namin daw. Hindi niya nga masagot eh. Loko-loko. Sasagutin namin. Oh, kita nyo? Tapos gagawin yung presidente tong gunggong na to? Paano isasagot niyan? Ha? Tinan nyo. Oh. Sasagutin namin. Yun. Nasaan ba Wala. yung tubo? Kaya hindi nga yan makapunta eh. Sa madaling salita, letter B. Ano siya? O kayo sumagot. Kaya hindi yan makapagpakita, makapagpaliwanag kasi siya ay letter B as in be kind.
Kayo na sumagot. Ayok. Sige, tuloy natin. Kayo na sumagot, Yun. Wala. Kaya ako very casual kasi Kaya daw siya very casual. masasagot ko kasi lahat eh. Ano? Nasaan ba yung tubo? Sinungaling na, mayabang pa. Kaya siya very casual kasi masasagot niya daw lahat. Paisa lang. Sarah, putang ina mo. Nasaan ba yung tubo? Ba't mahina, direct? Ayaw mo lakasan. Baka marinig ako ni Beng Beng eh. Nininaan ko na lang. Pag tulog ko, kaya wala yan. Papaulanan kita ng mura, Sarah. Ina mo. Tuloy natin, Nang sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Paano ka makakasagot kung hindi ka nagsasalita? Inan talaga ang minsan lang, hindi ako nagsasalita, kaya tingin nila hindi ako sumasagot. Nasaan ba yung tubo? Ano to? Anong tawag doon? ESP na lang tayo, parang ganon. Mababasa ko yung naisip mo, ganon. Hayop ka rin eh. Ang galing ang talino, no? Minsan, tahimik lang ako, kaya iniisip nila, minsan, hindi na lang ako nagsasalita, kaya naiisip nila, hindi ako sumasagot. Wow. Nasaan ba yung tubo? Kailan pa nangyari yung nakasagot ka nang hindi ka naman nagsasalita? King ina mo talaga, oh. Nasaan ba yung tubo? Wag. Pag gising yung si Labeng Beng eh. Pakinggan nyo mga kaiksena kung gaano katalino to, Hayop talaga, oh. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Nasaan ba yung tubo? Hayop talaga, oh. Kasi minsan, ayoko na rin na magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Minsan ay ako na rin magsalita. Hindi ka na nga nagsasalita, napagod ka pa. Ina talagang buhay to. Nasaan ba yung tubo? Hindi ka na nga nagpapaliwanag, hindi ka na nga nagsasalita, napagod ka pa. Wow! Ang sarap ng buhay eh, no? Baka dinadaan sa mental telepathy. Baka ganun. Direk, wala ngang utak, ESP. Ay, sorry naman. Yun yung nakakapagod. Pero kung meron kayong kaaway, asahan ako. Tawagin. Tingnan nyo. Kung meron kayong kaaway, maasahan daw siya. Tawagin daw si Sarah. Yan ang utak ng kriminal. Nasaan ba yung tubo? Tingin nyo, basta away, maasahan talaga ako. Utak, kriminal. Nasaan ba yung tubo? Utak, basagolero. Gulo, di ba? Yan ang vice president ng mga bobo. Yan. Talaga, hayop. Balik tayo dito. Sinungaling, di ba? Accounts. Wala rin nagbago sa kanyang mga kwento. Pero ngayon, ibang makina Hindi mo ba naiisip yun, Sarah, kung gaano ka kaengot dyan? Walang nagbago sa sinabi ni Trillanes. It's because consistent yung mama. Walang kahit anong iniimbento laban sa inyo kung hindi yung alin. Yung nakuwang pag-iimbestiga, hindi lang niya, pati ng PCIJ. Kingina mo. Diba? na raw ang nasa likod niya. Ayun. What has changed, however, is the machinery now backing him. Eto na, mga kaiksena. Eto na yung pautot ni Sarah. Nang ipipinpoint niya si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno na ito
ang may pakana ng impeachment niya daw. What? Nasaan ba yung tubo? Anong klaseng tao yung gano'n, mga kaiksena? 'Di ba? Yung kapag may ginawang kasalanan, nahuli mo na, biglang magtuturo. Hindi ako siya. Hindi, si ano yun eh, ganito yun eh. Yan ang ugali talaga ng mga guilty, ang magturo. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, kita nyo? Nasaan ba yung tubo? Tampalasang kasara! Diba? Oh. Hay. Mamaya, mananawagan tayo mamaya ha. Oh. Na dapat nagpapadrug test at ang mga tinawag ng bise. Napunta sa drug test? Na naman? Nasaan ba yung tubo? Hindi na ako magtataka, mga kaiksena. Yung may lumalabas ngayon sa Supreme Court na pinapalabas na mga DD shit eh. Kitang-kita nyo yung naratibo, mga kaiksena, at propaganda nila. Iisa. Diba? Lalong-lalo na yung taga-suporta nito na ayaw umamin. Si Sara, talagang pag yan ay tumakbo bilang presidente, ay babalik ang kamay na bakal. Parang yung si Pangulong Duterte. Nasaan ba yung tubo? Diba? Pare-pare sila. Dahil bagong appoint yung director ng AMLAC, dahil kaka-appoint lang. Tito, makikita natin talagang ibang klase si Vice President. At nako, siguradong babanatan na naman niya ni Auntie Claire. Nasaan ba yung tubo? Tuloy natin. Auntie Claire, shoutout. Ng mga low bender ng mga kongresista na tumanggap ng mga maleta at paulit-ulit. Inantong mga talagang nakakagigil talaga eh, no? Ako, inip na ako. Diyan sa lintik na mga mali-maleta na yan at mga gusto nilang idawit dyan, bakit hindi nyo pa ilabas kung sino ba yung mga ano nyo? Hello? Nag-aaway kayo? Ha? Nag-aaway yung... Nakaka-distract po. Rinig kayo sa mic. Nag-aaway yung magnanay. Ang tawag sa wala tuloy ako. Gusto naman. Nasaan ba yung tubo? Sana ba yung sinasabi ko? Pa-help nga, ano yung huling sinabi ko? Ang kaloka. Ano nga yun? Wala tuloy yung sinasabi ko. Paki-help nga, ano yung huling sinabi ko? Sinag-aaway yung magnanay doon, oh. Hindi ka... Kaya tuloy nawala yung sinasabi ko. Oh my God. Ano to? Yun, maleta. Buti na lang Memo Plus Gold. So, yun na nga mga kaiksena, kahit ako, naiinip na talaga. Yan, thank you po. Diyan sa lintik na maleta na yan, kung sino yung mga kasama dyan, sino yung dapat managot dyan. Ito mga itong mga Duterte, lalo na tong hayop na Vice President na to, puro kaganyan. Yung mga testigong pinapakita ng kampo nyo, nawawala. Si Gutesa, yung 18 Marites, wala na. Asa na? 'Di ba? Oh. Sabi niya, magsampa sa korte ng kaso. Asa na? Puro kayo ganyan. Hindi nga kayo makapaglabas ng kahit anong malupit na ebidensya. Kagigil, no? Na binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan.
at takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umunong nilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Paano nalabas, Sarah? King ina mo. Nasaan ba yung tubo? Paano nalabas? May sarili ka na namang kwento. 'Di ba? Paliwanag mo nga sa amin. Makikinig kami. Kaya lang, walang script dapat, ha? Yan na naman yung panglalason niya. Panglalason ng mga Duterte. Siyempre, pag nanood ng mga tatanga-tangang di naiintindihan na nangyayari sa bansa, papaniwalaan yung sinasabi niya. Eh, wala nga napatunayan na pakita, nilalabas nga ng bansa yung pera. Nasaan ba yung tubo? Winidraw yung pera, dollars, peso? Tapos ililipad mo. Paano nga magagamit yung pera ng ganong kadali? Nagigets nyo ba mga kaiksena kung gaano katanga to? Ba yan? Muling iginiit na defense team ni Vice ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang Vice at ang kanyang mga abogado. Ina nyo, puro kayo tamang forum. Tapos pagdating na sa Senado yan, umakyat sa Senado. Susumbong na naman ng SC na naman, gagawa na naman ng paraan para mapigilan na naman sila. Tapos sabihin, I want a bloodbath. Tang ina nyo. Nasaan ba yung tubo? Ay, sorry. Sorry po. Pasensya na po, mga kaiksena. Nakakagigil na kasi, di ba? Yung yabang ni Sara, yung yabang ng kampo nila na matapang, na yung tag dito, matapang na agila ng Davao. Agila, lutuin ko yan. Na kesyo palaban daw, strong daw si Sara. May mga ganong banat, strong, hindi nga makapagpaliwanag dito pa lang. Pagdating sa Senado, wala din. Sumbong na kay Babalina, hingi ng tulong kay Lacobeta. Di ba? Tapos sabihin, matapang, dalin daw, blood. Paano hindi ka makakapagmura talaga eh. Di ba? Kayo, buti napipigil nyo pa, no? Ako hindi ko na mapigil yung galit ko eh. Ginagago talaga niya yung mga Pilipino eh. 'Di ba? Yung mga hindi naniniwala eh. 'Di ba DJ Byron? Oh, kaya ako sa inyo mag-subscribe na kayo tsaka mag-follow kayo diyan. DJ Byron MTV at tsaka Facebook page niya na. Lalo yung sa Amerika, yung sisig niyan. Nako, pare sisig. Nako, sarap niyan. Tikman nyo. Nako, sana makatikim. Parang hindi ako init ulo ko dito sa bruhang si Sara. Oh. Naman ang kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na hindi Wait lang. Para sa kalinawan ng lahat, hindi natuloy na si Sara. Pero nung isang araw, talagang balak nang umalis. Ngayon, hindi na natuloy. Nagpabebe. Oo, nagpabebe. umuno nagdeklara ng cash on hands and in-bank ang Vice ng ilang taon sa kanyang SALN. Gate nila, dineklara niya ito. She disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles, others, ganyan. So yung cash... Kayo mga kaiksena, ha? Oh, wait lang. Belated happy birthday to Mark Anthony Dasig from Ariel Dasig. Thank you, Binus Bakud. Wait lang po, Thank you, Ma'am Binus. Sabi nitong mokong na to, vehicle, kineme-eme, and others. Paano mo ma-specify anong others yun? Nasaan ba yung tubo? Tapos yung others na yun yung wala. Yun yung sinabi na, ang ina talaga, ang galing talagang manloko tayo itong mga to. Paano nangyari yun, mga kaiksena? Kung babalikan natin, yung SALN ni Sara na nakalagay doon sa bawat pinasa nilang taon, may sasakyan, di ba? Sasakyan, motor vehicle, sasakyan. Tapos sabi nito, yung mayroon daw may nakaduktong na others. Yan yung others. Nasaan ba yung tubo? Okay, paano, ito na lang nga. Ano papaliwanag kaya nitong mga to dun sa sinasabing walang cash on hand? Talaga. Hi, malditang lola. bank
kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po. Kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense team ni BC ang kanilang naunang Hindi ako wala namang salin ako eh. Hindi ako nagpapasa ng ganyan dahil hindi naman ako politikong tao. Sino bang pwede natin tanungin na literal? Meron ba talagang ganun? 'Di ba? Others daw. Anong others? Parang ang others. 'Di ba wala namang ganun? 'Di ba? Hindi, sige, pagpalagay natin argumento niya. Meron 3 sasakyan kunyari, 3. Tapos ilalagay mo dun sa isa, i-connect mo yung others. Wow. May mga hindi nga dineklara si Sara eh. Tapos sabihin dineklara daw, dun nakapasok sa others. Yung, sa others, need mo i-declare kung anong nakalagay dun. Wala nga eh, di ba? Ay, put. Diyos ko, kawawa talaga ang kababayan natin pag ito. Ang nakakalungkot, yung mga matatalino, yan din yung stance gaya ni Powa. Nasaan ba yung tubo? Yung others direct pwede jubilees collection, etc. Halimbawa, paano mo masasabi yung halimbawa, pera na meron sila? Lalagay mo sa others? 'Di ba? Others, miscellaneous yun, pero dapat specified. Yun din ang alam ko sa others eh. Nasaan ba yung tubo? Oo, dapat 'di ba? Dapat talaga malalaman mo kung ano yung others na yun. Hindi pwedeng others lang. Paano ko yung others mo na yun? Puro gold bar pala. 'Di ba? Sino yung others? Si Powa. Sko. Line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense team ni BC ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang BC at ang kanyang mga abogado. Nakatakot na naman. Ito na naman tayo sa haharap na naman. Haharap. Pektusan ko pa kayong lahat dyan eh. 'Di ba? Cash dapat ang pera or cash in hand ang cash on bank. 'Di ba? Na-check ko na yung salin ko. Walang others na enumerate yung cash on hand or bank. Need mo ilagay yung others kasama dun mga insurance. Yun na nga eh, 'di ba? Venus Bakod, maraming salamat ulit ah. May utang ako ah. May utang ako sa yung 2 sayaw. Dire-diretsuin muna natin to. Inaasahan na raw ng defense team ni Duterte ang mga presinta sa impeachment hearing kahapon. Inaasahan pala eh. Ba't hindi kayo nagpunta para na supalpal nyo kagad? Tama? Apakasimple lang, di ba? Kung ang kalaban mo, alam mo na ang gagawin, ay pupunta sa likod at doon ka titirahin. Aambushing ka. Ano gagawin mo? Kung alam mo nang gano'n ang gagawin. Di uunahan mo na, di ba? O kung hindi naman, magpapanggap ka na hindi mo alam, saka mo sila babanatan. Tama? Ba't hindi nila ginawa? Bakit? Tanga nila. Nasaan ba yung tubo? Huwag kayo nagpapaniwala sa mga abogadong ganyan. Lahat ay gagawin yan para lang pabanguin yung kanyang kliyente. Lalo na kung damay pa siya. Diba? Talagang ano yan. Ang tawag dito, ano ba tawag dun sa wait lang kalimutan ko. Talagang total performer ang gagawin mo talaga dyan. Pero sasagot lamang sila sa tamang forum. Sana naman yung tamang forum. Diba? Kasi pag dinala nga sa Senado, pipigilan nyo, tapos sa palusot nyo, tamang forum. Diba? Analisa Chay, 7165, maraming salamat po ulit Grabe. Thank you po. Tamang forum ni Lustay sa social media. Yun nga. A mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. It's because
Ano? Ulitin nga natin mga kaiksen. Ano sinasabi mo, madam? Ha? Pero sasagot lamang sila sa tamang forum. A mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial. Kitang-kita yung panloloko dito, mga kaiksena. Hindi ba't sinabi naman nasa Constitution at mandato na gawin ng House yung kanilang ginagawa for clarification at para makapauo sila kung may probable cause o wala para iakyat sa Senado. Ma'am Attorney, ano po ang mahirap doon? Bakit binabaligtad nyo po? Bakit po ginagawa nyong mali yung ginagawa namang tama na proseso ng House Justice Committee? Napakalinaw, hindi ho ba mga kaiksena? Kaya nga hindi makapunta si Sara dyan kasi alam niya talagang sasabit siya. 'Di ba? Kasi kung totoo talagang bawal gawin ng House yung ginagawa nilang impeachment doon, matagal nang napatigil yun. Tama po ba? Kasi nga yun ay nasa rules at yun ay nasa Constitution. So, paano mo gigibain yun, madam? Wow, ang lupit po ng inyong galing na para linlangin ang tao, ma'am. Ang galing. Ang galing nyo. In denial kasi sila lahat. Hi, Ma'am Trish Hellman. Nakukuha nyo mga kaiksena, di ba? Ganyan kademonyo at kasama at kadumi ang laro at galaw ni Sara Duterte. 'Di ba? Isa lang talaga mga kaiksena. Kung may kasalanan, wala. Sagutin mo. Wala kang kasalanan, sumagot ka. Wala kang anomalyang ginawa, paliwanag mo. Ba't di ka makapunta? Oh. Tapos ganito gagawin nyo sa taong bayan? Kayo pa yung parang ano rito, kawawa na naman? Tingnan nyo. Nasaan ba yung tubo? Hindi, bilib ako mga kaiksen, ang galing. Kasi kung ako magsasalita sa mic, tas media, pipilitin kong ibaluktot mga kaiksen eh. Para, alam mo na, di ba? Alam niya yan eh, na nasa Constitution, nasa rules. Tapos sasabihin niya, hindi pwedeng gawin yun doon. Patigil nyo. Nasaan ba yung tubo? Diba? Ba't hindi nyo napatigil? At bakit hindi napatigil ulit yan ng Supreme Court? Kasi ginawa na nila. Yung ginawa nyong technical, inayos lahat ng butas na pwede nyong gawin. Pero wala kayong alin. Wala na kayong nagawa, di ba? Natuloy. Napaka-obvious, di ba? Daldal kayo ng daldal dyan, di kayo umattend doon. Di ba? Ay, nako, halatang halata. Guilty si Sara. Before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. Wow! Nasaan ba yung tubo? China-challenge kita kahit hindi ako abogado. I challenge you, madam. Go there. Stop them. Sa sino sasama? Humingi ng kasama. Hindi, di ba? Correct me if I'm wrong. Kung tama yung sinasabi nyo, madam, patigil nyo yung ginagawa ng House Justice Committee para sa impeachment ni Sara. Tama pala kayo eh. Yan pala palusot nyo eh. Go ahead. Be my guest, di ba? Direct may sample ng salin from 2026 na previous online. Tingnan mo. Na previous years online. Saan po makikita? Oh. Tuloy tayo.
Hinihinga naman ng reaksyon ang Pangulo at mga tanggapang nabanggit ni Duterte. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Kawawa naman kayo. Kawawa. O, ito pa mga kaiksena sa pagpapatuloy. Kumpiyansa ang ilan sa House Justice Committee na sapat o higit pa ang mga ebidensya para masabing may probable cause o may batayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag pang smoking gun ng isang kongresista ang mga nakita sa SALN ng bise at ang bilyong-bilyong pisong transaksyon kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang nakita ng House Committee on Justice na malaking pagkakaiba ng halaga ng bank transactions ni Vice President Sara Duterte Ayun o, yun dapat mabuksan yun eh, no? kumpara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, tinawag na smoking gun ng isang miyembro nito. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. Ang pagdinig ng komite, ginagawa para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Duterte. Na-reach na po ba yung threshold? Marites. Naabot niya na yung ano. Ay, hindi nga. Baka makain niya na, oh. Sorry, ah. Iangat-angat mo yung ano, laruan. Sorry po, ah. Hindi sinasa tapat ko lang si Siopaw, eh. May inaabot na, ano, yung sa crib, di ba, may umiikot. Tininin, tininin, inaabot niya malapit na baka mamaya kainin. Sayang naman yung laruan, mababawasan. Nasaan ba yung tubo? Yung laruan yung inisip, hindi yung anak. Hindi, baka mabulunan, direct. Hindi, kasi mahal yung laruan eh. Joke lang. Sorry po, na-interrupt pa. Hindi nakikita ko kasi naabot niya, malapit niya na eh, baka kainin. O, kaya tinawag ko. Probable cause para i-impeach si Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, ha? In my personal capacity, not as Justice Chair, after all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para... Ano kaya mga ka-eksena ang sagot dito ni ano? Sino ba yun? Yung... Anong grupo to? Yung grupo ni... Yung party list na... Ay, partido ni Kiko Barsaga. Sino yun yung mga kongresistang ano? Biglang tumambling. Yung may salamin na matandang pa-north na rin. Anong pangalan nun? Di ba, ano sila, lumilining sila ngayon kay Sara na kesyo. Ayaw nilang matuloy yung impeachment kasi nga wala daw smoking gun. Ano ang pangalan ng matandang anong hukluban na yun? Naalala nyo ba? Baka may nakakaalala. Sa dami kasing politiko, punyeta, hirap eh. Na ano na yung utak ko rin eh. NUP, si Puno. Ayun, si Puno. Thank you. Ano kayang desisyon na naman maiisip nila? No? Tingnan natin. Hindi si Vic Rodriguez, si Puno nga. Tuloy tayo. Salamat ah. I-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Pagbobotohan pa kung bubuksan ang kahon o hindi sa susunod na hearing. Buksan na yan! Pera o kahon? Kahon!
10,000, kahon. 5,000, ba't pababa ng pababa? Testing lang. Umalma kasi si BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza dahil base raw sa batas, bawal ang pagsasapubliko ng anumang tax records ng isang individual maliban na lamang kung hilingin ito ng Kongreso in aid of legislation at kung bubusisiin ito sa isang executive session. Parang you are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Ang kahon ng income tax returns ng bise nasa pangangalaga ngayon ng sekretary ng komite. Tatalakayin din sa susunod na pagdinig ang umunoy banta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. At inaasahang pagbobotohan na rin pagkatapos nito kung may probable cause para i-impeach ang bise. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Kung ako yun, mga kaiksena, dapat mabuksan yan. Kung ano yung way para mabigay na mabuksan yan, o legal na, yung legal na paraan para mabuksan yan, gawin nyo. Kasi kasi mas isa pa tong pwedeng magamit lalo na patunay ebidensya para lalong itong pagmumukha nito na gahaman sa pera, matanggal na yan sa pagiging politikong tadi na makaupo kahit kailan yan. Diba? Magpakasasa siya kung saan niya gustong pumuntang bansa. Ay hindi, makukulong pala yan pag ganun. Mahigpit talaga ang batas sa pagsasapubliko ng income tax returns ayon mismo sa dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ng Aquino Administration. Sino ba yan? Pati ang pag-iwan kahapon sa Kamara ng kahong naglalaman ng ITR ni Vice President Sara Duterte, hindi pinapayagan ng batas. Nakatutok si Maki Pulido. The law expressly says it can only be examined if the two requisites concur in aid of legislation and in an executive session. Thank you, Madam Chair. But this is not an inquiry in aid of legislation. This is an impeachment proceeding. Yan ang dahilan ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza kung bakit hindi raw pwede buksan at suriin ng House Justice Committee ang kahong ito ng income tax returns ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Parang you are so near yet you're so far. Ang katwiran na yan ng BIR nakasaad sa Section 20-A ng National Internal Revenue Code, kung saan nakasaad na maaari lamang magsumite ng tax returns at iba pang datos ang BIR Commissioner sa Congress kung ito ay in aid of legislation at kung naka-executive session. Dahil dyan, gusto dapat bawiin ng BIR ang kahon ng tax returns, pero umalma dito ang komite. Therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. We will not be returning this to BIR. Kaya ang selyadong kahon, pinirmahan ng BIR Commissioner at iniwan sa Kamara. Sabi ni dating BIR Commissioner Kim Henares, mahigpit talaga ang batas sa pagsasapubliko ng income tax returns dahil maaring may maibunyag na trade secret kung mabusisi ito ng kalaban sa negosyo. Kasi yung tax return, pag makikita mo kung saan siya kumikita, paano siya kumikita. And usually these are trade secret, diba? May mga confidential provision dyan, no? Yung pag makikita mo, kung ikaw ay competitor, makikita mo saan siya gumagastos, mga ganyan, no? So, confidential yung mga information na yan, no? Sabi pa ni Henares, hindi raw pinapayagan ng batas ang ginawa ni Mendoza nang iwanan niya sa Kongreso ang selyadong kahon ng mga income tax returns. That's even not allowed in the exception because he said, furnish its appropriate copy with copies of the income tax return. So, leaving it there, you already furnish them with copies. Paliwanag ni Henares, may ilang exemptions lamang sa National Internal Revenue Code na pinapayagang isa publiko ang income tax returns. Bukod nga sa paghingi rito ng Kongreso in aid of legislation, kasama riyan kung iutos ng Pangulo na bigyan ng Secretary ng Department of Finance at kung hingi nito ng Korte. Kaya ibang usapan raw kung ang Senate Impeachment Court na ang hihingi ng tax records. Ganito raw ang ginawa noon ni Henares nang ipatawag siya sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 para ipresenta sa pagdinig ang tax records ni Corona at ng may bahay nito. Senate is already a court
no, because it's an impeachment court. So this Section E will now be the exception. Although in my case, I asked the President authority to release the return. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nako. Dapat talaga makita yan, ano? Kaya lang dapat pag nagpunta sa Senado tong... Sige, wag nyo muna. Pasolin nyo yan. Parang ano ha. Pasolin nyo yan. Balik nyo sa BR yan. Basta, pagdating na sumampa ng Senate yung impeachment ni Sara, sama nyo yan. Paano nyo yan? Hindi. Problema yung mga talipandas na mga senador no? Mga kaloka, oh. O, ito, mga kaiksena. Wait lang, ha. Saan na yun? Wait lang, saan na ba ako? Ito. Ayan. So, mga kaiksena, sa pagpapatuloy natin, puntahan ngayon natin tong pabebe ni Sara Duterte. Doon sa pag-alis niya dapat, no? Punta ng South Korea, ng Belgium, Ireland, at kung saan pa. Hindi na itinuloy ni Sara. Kasi daw, last minute na lang daw. Sinungaling talaga tong buwisit na to. Paano mo nasabi, Direk? Ito ang video, mga kaiksena. Na ang plano ni Vice President. Ulitin natin. Nagbago na ang plano ni Vice President Sara. Nagbago na daw kasi yung plano ni Sara. Nagbago, nahiya ka. Nahiya ka na timing talaga, no? Na ma-obviousan ka. Kasi lumabas sa social media yung pirma na pinayagan kang umalis, Hindi, mga kaiksena, ito yan, Tutuloy to ng alis. Ito, para sa akin lang, Tutuloy sana yan ng alis. Kung hindi kagad na, kung hindi na isa publiko yung kanyang paglayas. 'Di ba? Naalala niyo, mga kaiksena, yung ibang layas niyan, hindi natin nalalaman, 'di ba? Hindi natin nalaman. Nag-leak malalaman na lang natin nakalabas na siya ng bansa. Kung nagkataon na hindi na naman natin nakita yung papel na nanggaling, tawag dito, kay Recto na pirma, no? Malamang sa malamang, nandun na yan, nagpapalamig na yan ng pepe. Ng ano? Pepero. Nasaan ba yung tubo? Diba? Pakinggan natin. At ang malupit pa niya, mga kaiksena, nag-fake news pa siya na to the last minute na daw siya pinayagan. Tuloy natin. Nandiyan ba yung mga mods pa natin? May mods pa tayo dyan? Wala sense kasi yung sinasabi. Sara Duterte kaugnay sa pagbiyahe sa 5 bansa, kasunod ng anyay last minute na pagpayag ng Office of the President na siya'y makaalis. Sinagot yan ng palasyo sa hirit kaugnay ng tinawag nitong 6.7 billion peso question. Nasaan ba yung tubo? Tutok si Ivan Mayrina. Para sa araw na ito sana, April 23 hanggang May 15, ang ipinagpaalam na biyahe ni Vice President. Wait lang, ulit natin. Yan. Yan Korea, Belgium, Germany, United Kingdom, the Great Britain, Northern Ireland. Ay, nako, sarap ng buhay ni Buday. Sana, April 23 hanggang May 15, ang ipinagpaalam na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa 5 bansa. Ang South Korea, Belgium, Germany, United Kingdom at the Netherlands, kung saan nakakulong ang kanyang ama. Tagal niyo sa lugar ng Germany, Wow, tiba-tiba, lamig-lamig dyan, Lamig pepe na naman si Sara dyan, Panalo. Pero April 22 o kahapon lang inisyo ng Travel Authority, isang araw bagong biyahe. Makikinig kayo mabuti, mga kaiksena, kasi itong fake news ni Sara Duterte. Sabi ng kampo ng bise, salamat sa tinawag nitong last minute na pag-issue ng Travel Authority. Pero nagbago na raw ang plano dahil hindi nila masiguro kung papayagan siyang umalis. Wow! Wow! Ang tibay ng mukha ni Sara. Di ba? Paawa. Inintay ko pa naman siya dito, Direk. Pag nakita mo, batawin mo kaagad ng soju.
Yung may laman. Huwag yung walang laman, ha. Kailangan may laman para pag tinamaan, lasing ka agad. Kaya hihiling siya ng panibagong authority. Sana raw, pakibilisan ang pagproseso nito. Wow, boss! Nasaan ba yung tubo? Ang kapal ng mukha mo, Sarah, bossy, ah. Parang ikaw lang ang ikaw lang ang iniintindi ng gobyerno, ah. Wow. Nasaan ba yung tubo? Tingnan niyo yung ugali ng Vice President niyo, ah. Ang tanong, di ba personal naman na naman yan trip yan? O trip-trip lang talaga yan, di ba? Tapos nagmamadali ka pang hayop ka. Tigas ng mukha, no? Parang ang dating, nung di pinayagan, hindi na, wag na. Okay lang, tsaka ako na. Nag-tantrums tsaka nag-meltdown. Para may sapat na panahon makapaghanda siya, imbes na ilang oras lang bago umalis. Ilang oras? Isang araw. Sinungaling talaga tong hindot na Vice President na to. May paglilinaw ang palasyo sa gitna ng mga malamang salitang ginamit sa pahayag ng bise. Para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Malinaw mga kaiksena. Sinungaling talaga yung Sara Duterte na yan. Demonyo talaga yan, eh. Talagang gumagawa talaga ng kwento talaga para magmukha siyang kaawa-awa. Tapos ang masama yung gobyerno. Tanungin ko kayo, kailan yan hindi pinayagang umalis? Nagugulat na lang tayo, nagagala na yung bruhang si Sara Duterte. Pagkapal ng muka, hindot. Hindi si Atty. Claire, si Sara Duterte sinasabi natin, ha. Nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Ayon sa Malacanang, April 14, hiniling ng bise ang travel authority o isang linggo bago ito pinagbigyan. Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. We usually expedite the processing of the travel request. Pero may mas mahalagang tanong ayon sa palasyo. Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Nasaan ba yung tubo? Kataong mahigit 6.7 billion pesos din ang kabuang halaga na may tinuturing na suspicious at covered transactions. Ito talagang si Claire Castro ay matabil talaga ang dila niya. Kasi ito nga mga sinasabi niya kay Pipi, hindi naman talaga dapat na sabihin bilang Yusek. Nasaan ba yung tubo? Nagalit na naman si Malumantikilya niyan. Na dumaan sa mga bank accounts si Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister mula taong 2006 hanggang 2025. Inihayagan kahapon sa impeachment proceedings laban sa bise ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ang ahensyang tumitiyak na legal ang mga pinansyal na transaksyon sa bansa. Pero kung tukol mismo sa mga transaksyon yan, walang reaksyon ang Pangulo ayon sa Malacanang. Gayunman, tatrabaho yung presidente. Walang pakialam sa inyo. Bahala kayo dyan. Basta ang inuuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kababayan nating Pilipino. Di ba, Malu? Talagang kung titignan mo ang mga sinasabi ni Auntie Claire, kulang talaga sa diskurso. Kaya... Nasaan ba yung tubo? Sabi ko baga sa inyo, talagang si Malu Mantika,
Bumabanat na naman niya. What? You see? Sabi ko sa inyo. Tuloy natin. Presidente po siya. Public servant siya. Oo. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin. Kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan. Hindi na Kaso nga, hindi marunong magpaliwanag. Kailangan pa ng coach, tsaka ng scriptwriter, ghostwriter, Casper. He. palasyo ang pagiging mataas sa opisyal ng gobyerno ng bise bilang tugon sa hiling ng bise para sa confidentiality sa mga impormasyon tulad ng mga biyahe. Sa palasyo galing ang detalye ng bansang pupuntahan ng bise. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang vice-presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Grabe ka naman, Attorney Claire, oh. Galit na naman ang mga DDS sa inyo. Usok na naman ang mga ilong, lalo na yung nagmamantika. Ibigay ang hilig. Kilala akong ganyan. May kilala akong ganyan. Yung isang tito ko, ganyan eh. Yung anak niya, black sheep. Parang ayaw papigil ko yung mga gusto. Sige, bigay mo hilig niya nang yan. Sige. Nasaan ba yung tubo? Gusto umalis? Sige, palsin mo. Saan pupunta? May pag-inuman yan? Sige, bigay mo hilig niya. Bigay mo ng yan. Ayan, bigay mo kutsilyo. Pagkatapos, makipagsaksakan na siya ron. Nasaan ba yung tubo? Grabe ka naman, Attorney Claire, ha? Talagang, ibigay natin ang hilig. Gusto pa lang mag-world tour, eh. Sige. You know how I do, how I never do. BTS yarn. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ayan, yan ang inang yang Sara Duterte na yan. Yan ang Vice President ng mga bobo at ng mga tanga-tanga.